Magandang araw sa mga minamahal kong Lepenyo. Muli, ito po ang ulat sa bayan ng inyong lingkod ukol sa COVID updates, vaccination rollout, livelihood at distribution of quarterly allowance. Sa kasalukuyan ay meron po tayong 827 na active cases, 2,255 na recoveries, and 141 expired. Para higit po nating maunawaan, ito po ang breakdown ng ating active cases. Meron po tayong 436 na male at 395 na female. Pagdating naman po sa edad, ay ang below 15 ay 22 cases po tayo, 15 to 21 ay 28, 22 to 59, ito po yung ating workforce ay 616, at 60 to 65 ay 70, at above 65 ay 95. So mapapansin po natin na yung mga hindi pwedeng lumabas sa bahay, kagaya ng mga minors at mga senior, ay kukunti lang pong cases. At ang marami po talaga ay yung mga nagtatrabaho at lumalabas po ng ating tahanan. Ang atin naman pong active cases by symptoms ay marami po talaga ay mga mild at asymptomatic. 616 na mild at 177 na asymptomatic. Meron din po tayong 15 na moderate. Ito po yung nangangailangan po ng hospitalization. At meron po tayong severe na 12 at yung critical 11. Ibig sabihin, sila po yung nangangailangan po ng ICU. Sa active cases po naman ng with or without comorbidities, ay yung without po ay 615. Ito po yung walang dinadalang kasalukuyang ibang sakit. At yung meron naman po ay 216. Sila po yung madaling malalinan. At ang active cases naman natin by employment, yung with occupation ay 482. And without occupation ay 349. So marami po talaga yung mga nagtatrabaho. At yung mga without occupation ay sila po naman ay karamihan ay pamilya ng ating mga workforce na pag-uwi po ng kanilang tahanan ay nahahawaan ang kanilang asawa o kanilang mga anak. Kaya ako po yung muling nakikiusap, lalo na kung tayo lumalabas ng tahanan, na tayo po ay mag-disinfect at mag-ingat sa ating pong katawan para po wag madamay ang ating pamilya. Ang ating naman pong active cases by place of occupation ay sa Lipa City ay meron tayong 367 at working outside Lipa ay 115. So marami rin po tayong mga cases ng COVID na hindi po dito sa Lipa nagtatrabaho. Kaya po, maaari po sila ay nasa Metro Manila o sa loob po ng bubble, pero ito po ay counted pa rin sa Lipa City kahit po sila hindi dito nagwo-work. At diyan po sa ating mga cases na yan, ay meron pong nakapasok sa atin na dalawang UK variant, at meron din pong 4 na yung African variant. Ito pong mga variants na to ang mabilis makahawa. Kaya po lumobo ang cases natin. Actually, yung sa loob po ng isang taon ay nahigitan na sa loob lamang ng isang buwan po natin. Kaya pinipilit po natin maibaba ang cases sa lungsod ng Lipa. Dahil overwhelmed na rin po ang ating mga hospitals at hindi naman natin pwedeng pigilan na pumasok ang mga taga-ibang bayan para ma-hospital at talaga pong merong pila na nangyayari, both private and public hospital. So kailangan nating maibaba ang ating cases para hindi po tayo dumating sa punto na kailangan nating pumunta ng ospital ay puno na. Ano po ang ating ginagawa? Una ay nagkaroon po tayo ng mass testing. Ito po yung free antigen to all. Ang ginagawa po natin nung March 31 to April 16 ay sa community park, meron po tayong antigen testing, Hospital ng Lipa, at meron din po tayong COVID Buster on Wheels. Ano po ito? Ito po yung ating grupo na bumababa po sa ating mga bahay-bahay. House to house po ito sa mga patient po natin na may symptoms na hindi po pwedeng lumabas ng bahay dahil sila po ay senior na o may comorbidities
o kaya naman ay hindi kaya ng kanilang pangangatawan. Sila rin po ay umiikot sa atin pong mga opisina o mga establishments na marami pong mga positive cases, tinetest po natin ang mga empleyado po nila. Ganun din ay sa mga government offices, kagaya po ng City Hall, PNP, kasama na po ang mga local and national government agencies, ay pinupuntahan din po ng ating COVID Buster para po matest. Inuulit ko, ito po ay libre at kailangan nyo lang pong mag-request para po kayo ay mapuntahan. At pinaplano rin po natin na magkaroon po tayo ng testing sa ospital ng Lipa. At priority po natin yung may mga symptoms. Kung kayo po ay may nararamdamang sintomas, kayo po ay pumunta sa ospital ng Lipa or magpa-schedule dito po sa Mayor's Office para po kayo ay ating matest nang wala po kayong babayaran. Ang isa pa ho, yung pong ating mga pasyente na hindi po ina-accommodate ng ating mga ospital at nag-home quarantine, meron po tayong free oxygen tanks for COVID-19 patients. So tumawag din lang po kayo sa ating opisina. Ito po ay first come, first serve. Alam naman po natin na nakakaubusan ng oxygen tanks, pero ito po i-assess ng ating City Health Office kung kayo po ay qualified na bigyan ng oxygen tanks sa inyong tahanan. So ano po ang ating pong ginagawa? Nagdagdag din po tayo ng additional na isolation facility. Yung ating pong LASCA ay puno na po, kaya po meron tayong isolation facility sa barangay na maraming active cases. Ito po ay sa barangay Tambo, meron din tayo sa barangay Sabang, pareho po sa elementary school, at maglalagay din po tayo sa KLL para ma-accommodate pa ang iba nating mga positive upang maiiwas po natin ang kanilang pamilya na mahawaan. Pag kayo naman ho'y nag-positive sa atin pong RT-PCR, pati na rin po sa antigen test, ay wag po kayo mag-alala. Lahat po na nagpa-positive ay padadalhan po natin ng grocery packs. Sa ngayon nga po ay meron na tayong 727 sa taon pong ito na nabigyan po natin ng grocery packs at ito po ay tuloy-tuloy. Kaming gobyerno po ay tutulong kahit pa paano para naman meron nung pangkain ang inyo pong pamilya na maiiwan sa inyo pong tahanan. Sadya po talaga lumolob ang positive. Hindi lamang po sa lungsod na Lipa, manapay sa buong Pilipinas. Buti nga po ang Batangas, kasama ang lungsod na Lipa, ay hindi nakasama sa bubble. Ito po yung NCR, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, at iba po mga syudad. Tayo po ay GCQ pa rin sa lungsod na Lipa. Kaya minsan ho kayo nag-iisip, ano ba talaga ang dapat po natin gawin? Alam nyo, marami ho nag-o-offer sa akin na itry ko daw yung ivermectin. Sabi ko, teka muna, hindi pa ata yan approved ng DOH. Eh sabi nila, very effective daw. Dahil sinubukan na ni dating Senate President Enrile, nung Congressman Defensor, at marami rin po akong kakilala sa Lipa na gumagamit din po ng ivermectin. Kaya lang siguro itatry ko, kaya lang hindi ko pwede itong ipamigay sa mga tao or i-introduce dahil nga po hindi pa allowed ng FDA. Pero siguro pag-aralan natin na papayag natin ang national government na subukan po nating makapamahagi sa mga taga-Lipa. Kasi meron din naman pong mga hospitals na pinayagan na ng FDA na gamitin ng ivermectin. So kailangan lang po siguro konti pang hintay at ina-assure ko po naman na meron tayong supply kung sakali po tayo ay payagan ng DOH at FDA na gamitin po ito as maintenance at pwede rin po sa mga active cases. Second topic po natin ay yung ating vaccination na rollout. As of now po ay natapos na natin yung ating mga medical frontliners, both public and private hospitals, at ongoing po ang ating senior citizens. Unfortunately, medyo nagkulang ang pinadala ng national government, pero meron na po tayong additional request. At pag dumating po yan, ay mas dadamihan po natin ang venue ng ating pong
tinetest po natin. Sa atin pong OSLIP, 313 po ang ating binakunahan nung first day. Nung second day, meron sa Lipa City National High School, meron tayong 381. Nung third day po natin, ay doon din po sa venue, 117. Sa mga private hospitals, ito po ay frontliners ay nakapagbakuna na rin po tayo. Sa medics, 578. Pediatrics, 1,272. San Antonio, 168. Bilya, 290. Metro Lipa, 365. At Lipine Lab ay 90. Total po nito ay 2,763. So ano po ang ating gagawin? Ongoing naman po yung ating BSW survey sa mga barangay na gusto pong magpaturok ng bakuna against COVID-19. Meron po tayong mga sample questionnaire na kailangan pong fill upan ng ating mga kababayan before po tayo mag-qualify sa vaccine. At meron po tayong list of priorities. So ginagawa po natin after po ng medical frontliners, sinusunod natin na senior citizens with comorbidities. Ito po naman ay tuloy-tuloy. So kung halimbawa ay hindi po naubos ng senior, ay diretso na po tayo sa may comorbidities. Kung hindi pa rin po naubos, tayo po pwede po lumikdang para maturukan na po natin ang ating mga tagalungsod ng Lipa. Importante na ma-achieve natin yung ating herd immunity. At ito pong ginagamit nating vaccine, ito po yung donation pa lang galing po sa World Health Organization at saka sa UN na binigay sa bansang Pilipinas at yung binili po ng national government sa China, ito pong Sinovac. Yung atin naman pong pinoprocure ay hindi pa rin po talaga darating dahil tripartite agreement until such time na aprobahan na ng national government, saka lang po darating ang vaccine na binili ng lungsod ng Lipa para po sa ating mga kababayan. Para din po mas bumilis ang atin pong pag-register, bukod po sa house to house ng atin po mga barangay functionaries, maglulunsad na rin po tayo ng online registration for vaccination. So, i-check nyo lang po sa akin pong page at pwede po kayo dun mag-register at kayo po'y aming i-message kung kailan po ang inyong schedule for vaccination. Susunod po, alin-alin po ang ating vaccination sites. Pag dumating na po yung maramihan natin, ay bubuksan po natin ang maraming vaccination sites para po hindi na lumayo ang ating mga kabarangay at doon lang po kayo pupunta sa inyong malapit na vaccination center. Meron po tayo sa Bulbok National High School, sa Jose K. Ubando Memorial Elementary School sa Antipolo del Norte, Bugtong Napulo Elementary School, Lipa City National High School, San Isidro National High School. At tayo po'y nakipag-ugnayan sa atin pong mga pribado pong mga paaralan at mga ospital at mga establishment dahil kailangan po talaga ng public-private partnership. Kagaya po ng De La San Lipa, meron po tayong vaccination sites diyan. Mga hospitals na Mary Mediatrix Medical Center, NL Villa Medical Center, Metro Lipa Medical Center, Lipa Medics Medical Center, San Antonio Medical Center, pati na rin po dito sa SM City Lipa. So, muli po ang aking pag-engganyo sa ating mga kababayan na tayo po'y magpaturo para po ating maprotektahan, kung hindi man ang ating sarili, para na po sa ating pamilya, lalong-lalo na yung meron po mga kasama sa bahay na may comorbidities, senior citizen, o may mga kasamang bata sa loob ng inyong tahanan. Sa ngayon po, ay umisip din po tayo ng mga pamamaraan. Although ongoing po yung ating alternatibong kabuhayan, tayo po'y maglulunsad pa ng maramihan po ulit livelihood. Ang atin pong i-offer ngayon, gagawa po tayo ng 500 to 1,000 na soap making. Ito po'y meron pong honorarium kayo matatanggap pag kayo po'y nagawa. Dishwashing soap production. Meron din po tayong disinfectant production. At ito pong magagawa po ng mga taong ito ay kukuha rin po tayo ng tao na sila naman po magbebenta sa ating mga establishments.
So sa mga tagalipa, ako po ay makikisuyo sa inyo na tulungan po natin ang produkto ng ating pong mga beneficiaries, ng ating livelihood. Ito na po ang ating bilhin. Ito po ay mura na, nakatulong pa ho tayo sa ating mga kababayan upang meron naman silang panggastos sa pang-araw-araw. Tayo po ay mag-set up ng Google form para i-present po how to register doon po sa ating program. Kasi ito po ay maramihan, panonoodin niyo po sa video kung paano po gagawin, nasa YouTube po yan, at meron po itong Zoom meeting para po ipaliwanag ng ating mga trainer kung ano po at paano ang gagawin. At wag po kayo mag-alala, pag kayo pinag-register at kayo na-approve, ito po ipadadala na lang po namin sa inyo pong tahanan sa pamamagitan po ng inyo pong mga barangay. At bilang panghuli, ay ongoing din po ang distribution ng ating PWDs, quarterly allowance ng ating mga solo parents, pati na rin po sa Tugon. Ngayong umaga pong ito, April 19, Monday, ay inumpisahan po natin sa East District. House to house po ito. Hindi na po natin kailangan lumabas sa inyo pong mga tahanan. Kasama rin po bukas ang North District. Wednesday ay West District. Thursday, South District. And sa Friday po, ang Urban District. So sa akin po mga kababayan, tuloy-tuloy naman po ang ating mga programa, mga infrastructure projects, ang operation ng City Hall, pagkapanatili po ng peace and order, kalinisan ng ating lugar, at lahat po ng programa ng gobyerno. Pero kailangan po nating mas bigyan ng pansin ang ating pong COVID dahil kailangan po nating may baba sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, ng ating po mga barangay officials and functionaries, kasama na po ang mga mamamayan, ay kayang-kaya po nating labanan ang COVID-19 hanggat hindi pa ho nakaka-achieve ng herd immunity through vaccine ang lungsod ng Lipa. Muli po, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.